Meron pa itong mga, ang alam ko kasi sa base sa pag-iimbestiga ko or pagre-research ko, tatlo kasi itong kaso ni De Lima. Yung una na acquitted din siya, yung pangalawa, mga kababayan, na-acquit din, ito nga yun. Tapos yung pangatlo, yung parang kulang yung ebidensya, yung demurrer to evidence, mga ka-GPnatics, ay meron din yan katungkulan or meron yang kaugnayan dito sa isang balita. Yung isang balita na kung saan po, mga kababayan, na testigo ni Leila de Lima na inutusan daw itong si Jerry Biloso para sirain si de Lima ngayon ay nawawala, mga kababayan. Diba? Itong si Jerry Biloso ay isa sa mga nagturo o nagdiin kay Leila de Lima noon, mga kababayan. Pero naglabas po siya ng plano to recant. Kaya lang nawawala ito. Pero mga ka-GPnatics, ano bang nangyari talaga dito kay Leila de Lima? Puntahan muna natin itong bakit ba nagkaroon ng mga recantation or bakit ba na-acquit itong si Leila de Lima sa ilang mga kaso niya, mga kababayan. Unang-una, puntahan natin itong si Sandra Cam. Yung si Sandra Cam, yung namatay, 'di ba? Yung nagaba. Uy, grabe ka naman, GP. Namatay na nga, nagaba pa. Okay. Paano ko naman kasi, alam mo, naiinis ako dito eh. Bakit? Mamaya, sasabihin ko kung bakit ako naiinis. Nung si Sandra Cam, mga kababayan, ay na-dismiss yung kanilang kaso ng kanyang anak, nagsalita ito. Sabi dito, former Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO board member Sandra Cam got emotional as she confessed her involvement in the imprisonment of former Senator Leila de Lima. The realization that I was used as a tool for imprisonment of Senator Leila de Lima, nakita ko at naranasan ko naman ang sakit at paghihirap ng kanyang pagkakakulong. This was 2 days after the Manila Regional Trial Court Branch 42 acquitted Cam and her son Marco Cam on charges of killing of Masbate Town Vice Mayor Charlie Yuson III in 2019. The former PCSO officer expressed apologies and regret after accusing the former senator of being involved in the illegal drug trade during her term as the Justice Secretary. At humingi na ako ng kapatawaran at pagsisisi sa aking pagkakamali, and the restoration of our friendship is the most important than politics. Okay, mga kababayan, ito ang hindi ko maintindihan kay Sandra Cam. Siya po ay umamin na ginamit lang siyang tool para makulong, para madiin ng kampo ng mga Duterte. Okay? Duterte talaga. Tapos ngayon, itong si Sandra Cam, bago namatay, mas pinili pa rin niya na kampihan ang mga Duterte. Kaya nga, di ba, kasama siya lagi sa mga rally, dyan sa, saan ba ito? Yung pinagraralihan nila dito sa may Bonifacio, mga kababayan, doon sa paglapag mo ng malapit doon sa Luneta. Basta, lagi siyang kasama doon sa mga rally ng Maisog. At nagulat tayo biglang-bigla itong si Sandra Cam, naupo na lang sa wheelchair, 'di ba? Tapos bigla na lang nawala sa eksena. Nagulat tayo, namatay na lang. Pero ang point dito, alam mo nang ginamit ka ng mga Duterte para idiin si Leila de Lima, tapos doon ka pa rin kumampi. 'Di ba? So may mali. Anong mali doon? Mali yung mga desisyon. Itinama mo na nga kay Leila de Lima nung umaming ka na ikaw ay ginamit bilang tool, tapos nagpagamit ka na naman sa mga Duterte. 'Di ba? Ngayon, mga ka-GPnatics, ang matindi dito, etong nawawala na si Jerry Villaroso ay ibinibintang po, mga kababayan, dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Yes.
kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Speaker Martin Romualdez. Bakit, GP? Ito po, mga kababayan. Hinay-hinay lang po tayo, ha? Ito kasi, ayan, ipinapakalat ngayon ng mga DDS, mga ka-GPnatics, ang sabi dito ng post ni Coco Locoy, ano na naman ito, Martin at Bongbong? Sabi ni Maximo Asuncion, Marcos, or President Marcos, nasa na si General Valerioso? CIDG NCR na inalukan ng 30 million para lang bumaliktad pabor kay Laila de Lima. Kapatid namin yan. Kasi napabalita noon na itong si General Valerioso ay magre-recant din, mga kababayan, para sabihin na siya ay ginamit lang din ng mga Duterte laban kay de Lima. Asan yung kanyang future, mga kababayan, future na dapat niyang gagawin para sa recantation. Ito yon. I hope na mabasa ko, kasi medyo malabo. Yung sabi dito, I would like to a letter of intent to recant. Ito ay December 18 ata to, 2023 or 16. I would like to inform this honorable court that the undersigned is decided to recant his testimony. He testified before in this court against ex-Senator Laila de Lima et al. In the criminal case number 17-167 for several and justified reason. To set free all accused who were wrongly charged in the court. To declare the real truthfulness that the criminal complaints filed against accusers are purely hearsay and not full of lies. Yan ang sinasabi dito. Because I was disturbed by my conscience, I planned to recant in early 2019. However, due to fearing for my life and the safety of my family and loved one, I lost the guts to do so. Yan ang sinasabi nitong si Jerry Valerioso. Now, mga kababayan, kung titingnan natin, bakit nila pinagbibintangan si PBBM at si Speaker Martin Romualdez? Diba dapat kung ito ay magre-recant, tingnan natin yung logic. Diba kung ito ay magre-recant, pero natakot, so kanino siya dapat matakot? Diba matatakot siya sa nag-utos sa kanya? Matatakot siya doon sa mga tatalikuran niya. Sino ba yung mga tatalikuran niya? Sino ba yung nagdidiin kay Laila de Lima that time? Para siya po ay idiin sa kaso. 'Di ba yung mga Duterte? O kung sabihin natin, yung mga kalaban ni Laila de Lima, mga kababayan. Ngayon, Coco Locoy, hinayupak ka. Sorry sa salita, pero hindi ko makuha yung logic mo na ibibintang mo kung nawawala etong si Jerry Valerioso. Anong kinalaman ni Speaker Martin at ni BBM? Di ba dapat, mga kababayan, sasabihin kasi nila, ang nagpadukot daw, or ang may kasalanan ng pagkawala nito, baka pinatay na daw. Bakit mo papatayin? Bakit nila papatayin? Ano ang intention nila? To kill or to abduct etong si Jerry Valerioso. Sila ba ang nag-utos para idiin si Laila de Lima? Di ba? Mga kababayan, isipin nyo po kasi ito yung pinapakalat nila ngayon. Balikan ko lang. May pinapakalat sila na ang sinasabi ay ito. Di ba?
Ayun o, noong 2023 pa, sinabi ni Valerioso, pure hearsay, retired PNP official to recant testimony versus Dilima. Kasi lahat daw, di ba binasa ko naman kanina, yung sinabi niya, na lahat ng sinasabi nila against Dilima ay pure hearsay, pero ginamit siya. 'Di ba? Ang sabi niya magre-recant na siya kasi siya ay nakukonsensya. Pero natakot siya. Mga kababayan, so ngayon ang logic ng mga tanga na DDS, ang nagpa-abduct at nagpahuli daw, kaya nawawala ito ngayon ay si Speaker at si PBBM. Hindi ko talaga mai-connect, guys. Parang si Sara Duterte lang ang labo-labo. Di ba? Bakit mo i-connect doon sa tao na wala namang kinalaman? Sino ba ang DDN kay Laila de Lima? Di ba? Kung magre-recant si Jerry Valerioso, isipin natin, magre-recant siya. Mga kababayan, di ba pag nag-recant ito, magagalit sa kanya, yung nag-utos sa kanya para idiin si Laila de Lima. So, dapat yun ang sisihin ninyo. Ang kaso, mga kababayan, yung mga bopols ng mga DDS kagaya ni Coco Locoy, dahil daw, inalukan daw si Jerry Valerioso na mag-recant sa halagang 30 million para bawiin ang testimonyo niya laban kay de Lima. Again, mga kababayan, ano pa rin ang logic nun? Di ba? Kung sabihin natin, kunwari granting for the sake of argument, bakit pa kukunin? Kung inalok nila si Jerry Valerioso ng 30 million para ito ay magsalita, dapat ba sila ang papatay kay Jerry? O dapat ang papatay or ang dapat sisihin, magagalit yung unang nag-utos sa kanya. Di ba? Hindi ko maintindihan, guys. Naguguluhan na ako sa mga DDS na to. Napakababaw ng utak. Hindi ko alam kung nasa ng mga utak nasa talampakan. Bakit mo naman sabi, GP, na nawawala na yung kanya, si Jerry Valerioso? Meron kasing lumabas na statement dito ng kamag-anak ata. Ito yung sabi ng kamag-anak. Ayan. Sabi nila, ako po si kapatid na Nida Valerioso, na asawa ni retired General Jerry Valerioso. Sana po ay matulungan niyo po, sana po ay matulungan niyo po kami ng aking mga anak na ipakalat ang post na to para sa mabilisang paghahanap sa kanya dahil halos 2 buwan na siyang nawawala. Kung sino man po ang nakakita o may impormasyon, meron bang sinasabi dito na kasalanan ni BBM, kasalanan ni Speaker Martin, mga kababayan? Kasi kung hahanapin niyo po kung sino ang mayroong tawag dito, kung merong rason para ito ay mawala o ito ay magalit kay Jerry Valerioso, palagi ko hindi si PBBM at hindi si Speaker yon. Yung mga tinalikuran niya po na dati ay nag-utos sa kanya to pin down Laila de Lima. Gets nyo? Mga DDS na pulpol. Diba? Kasi magre-recant nga siya eh. Kakampi siya kay de Lima. So, ibig sabihin, magagalit sa kanya yung nag-utos sa kanya dati. Malay mo, yung nag-utos sa kanya dati, meron siyang katumbas na 20 million. Malay lang wala akong sinabing totoo. Malay mo, syempre, lagi namang ganun yan eh. Sige, bibigyan kita ng pera, idiin mo si de Lima. Ngayon, nagbago siya dahil na konsensya. Syempre, yung nagbigay sa kanya ng pera o yung nag-utos sa kanya, magagalit yun. So, dapat yun ang inahagilap ninyo. Sino ba yung nag-utos sa kanya? Para idiin si de Lima, mga palpak. Tapos isisisi kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Speaker Martin, liyawa. Ang layo ng mga utak niyo, parang manang-mana kayo kay Sara. Tama, di ba, Everest? Ang mayroong tawag dito, mga kababayan,
ang merong intensyon para mawala sa mundo, etong halimbawa, wala na siya sa mundo. Ang pwede lang magtangka dyan, yung tao na nag-utos sa kanya yung gustong magdiin kay Dilima. Si PBBM ba yun? Si Martin ba yun? Oh, yung nag-utos niya para idiin si Dilima ang may sala dyan dahil sanay silang papatay ng tao. Oh, kagagawan niya ng mga taga-ibang parlor kabsat. Kaya nga, si Coco Locoy, taga-ibang parlor yun. 'Di ba? Yung pagkawala nito, gustong isisi kay PBBM. Baka mamaya magulat tayo. 'Di ba? Dahil ngayon, ang Duterte dugyot, mga kababayan, ay hindi man po proklama. Baka sa susunod yan, mag-file na yan, pagbalik ng session ng 20th Congress, magugulat na lang tayo, Article of Impeachment. Ayan, Jerry Valeroso, pinapatay ni Speaker at ni BBM. Patay tayo dyan. Mga kalukuhan talaga nito mga to. Olats eh. Diba? Biruin nyo mga kababayan, ipapapatay mo ba yung tao? Sabi kasi nila, balikan ko lang yung sinasabi dito para magets ng lahat. Kasi medyo, sabi nila, ang gulo mo, GP. Okay, sige, mga kababayan. Ang sinasabi kasi nila, ito para malinaw. Ayan, President Marcos, nasan na si General Valeroso? Na inalokan ng 30 million para bumaliktad. Ngayon, guys, ganito. Si Valeroso, kunwari, granting for the sake of the argument, o for the sake of argument, si President Marcos, si Speaker Martin, kinausap si Valeroso, sige, mag-recant ka. Bigyan ka namin 30 million. Diba? Kunwari lang, mga kababayan. Para, kunwari, bigyan lang natin ng tong sinasabi nila. Magre-recant ka yung tao eh. Oh, tapos papatayin mo pa? Ugok. Di pabor nga sa inyo yun eh. Bakit mo gagawan ng hindi maganda? Siyempre, ang magagalit dyan kay Jerry Valeroso, yung taong nag-utos sa kanya kung bakit niya diniin si Laila de Lima, ganun lang yun. Huwag niyong linlangin ang mga taong bayan. Huwag niyong linlangin yung mga bobong mga tao. Marami kasi mga bobong tao eh. 'Di ba? Pag kasi ito mga to, dahil sa idolatry, ayan, mga kababayan, hindi na nila iniintindi ito. Basta nakita yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos, sisisihin na lang nila. 'Di ba? Hindi nila tingnan kung ano yung ugat. Saan ba nang galing? Ano ba ang naging problema? Oh. Si Epi Kibuloy at Rebilla may hindi makamove on dahil natalo. Dapat mabigyan ng leksyon mga DDS na mapagbintang at fake news. Kung tama po kayo dyan. Ito naman si Warbis Duck, oh. Yung mga logic nyo, mga mga below average level. Di ba? Oh, ayan, pinunta na kayo ni Naomi Shin. Bumaliktad sa kanila, kaya pinatsugi or kaya nawawala. Sila ang may intention eh. Sila ang mayroong tawag dito mga kababayan. Sila ang may dahilan para gawin na mawala itong si Valeroso. Yung logic na si Martin at si Pangulong Bongbong Marcos, ang labo nun. Malabo pa sa sabaw ng puset, diba Lawrence JB? May psychological problem yung mga naniniwala pa kay Sarah. Hoy, kolokoy. Kolokoy, gago ka, animal tang. Dapat sa'yo burahin na sa mundo. Anong kinalaman ni PBBM at ni Romualdez? GAGO ka. Pag nakita kita sa daan, hambalusing kita ng baseball bat. Kurutin nyo lang sa singit, guys. Wala naman yan eh. Diba? Julul yan eh. Hayaan nyo. Pagdating ng panahon, pagtawanan ulit natin sila sa Tricom. Alright? So mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang at magkita-kita puli tayo kapag maraming topic mamaya. Tinatamad ka na naman, GP. Hindi, magbubuhat lang muna ako mga kababayan para sumexy na naman tayo. Thank you so much. Magandang hapon at buyers. Go Philippines!
na sinungaling at huwag. Fake news, dapat nating labanan. Buksan ang isipan, huwag magpabihag. Sa puso